na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro. Pilipinas ang oras, 10:17 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good
morning! Magandang mainit maulan na umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. Dito po sa DZRH Operation na Tulong. Ito po si Winopearl Hesoro. Yan, mainit pa rin. Mainit na. Aba, nakikita na natin si Haring Araw. Pero kahapon, grabe ang ulan hanggang kaninang umaga grabe. Pero mamaya-maya hoy, tayo makikibalita sa DOST Pag-asa. Kamustahin natin ang kalagayan ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. At syempre sa mga may lakad ngayong araw, makikibalita tayo sa Pag-asa. Ano ba ang aasahan nating kalagayan ng ating panahon? At syempre makikibalita pa rin tayo sa ating mga reporters. Masisipag na reporters, kamusta ba ang kalagayan dyan sa labas ng ating himpilan? Nasa kabilang linya na natin si Ma'am Charmaine Varilla mula sa DOST Pag-asa. Magandang maulang umaga, Ma'am Charmaine. Maulang umaga din po, Miss Wina, maging sa ating mga tigapakinig. At naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng patuloy na malalakas mga pag-ulan sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang pabugso-bugso mga pag-ulan naman dadalhin yan sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Asahan din natin yung matataas na tsansa ng mga pag-ulan na dadalhin ng habagat sa Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. At meron tayong nakataas na gale warning dito ngayon sa may bahagi ng extreme northern Luzon, maging dito sa may baybay ng Zambales at Bataan at kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at Pangasinan. Kaya naman, inabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari ipagpaliban muna ang paglalayag dito dahil delikado ang pagtaas ng mga pag-alon. At yan mga ating mula dito. Ma'am Charmaine, ilang katanungan lang po. Sa ngayon, Ma'am Charmaine, wala naman tayong binabantayang sama ng panahon. Meron po tayong bagyo pero nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at pag kumikilos po ito pasilangan, timog silangan or papalayo na ng ating PAR, kaya wala tayong nakikitang magiging direktang epekto nito sa limang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po ba, Ma'am Charmaine, meron pa po ba tayong mga lugar na under red, orange or yellow category po? Yes po, sa kasalukuyan po ay meron pa rin po tayong nakataas na heavy rainfall warning dito nga sa may parte ng National Capital Region. So, isa-isahin po natin mga areas na yan. Currently ay umaabot ng orange heavy rainfall warning dito sa buong Zambales, Bataan, Metro Manila, and dito sa may western section ng Pampanga, Bulacan, as well as Cavite, tsaka dito sa may Batangas. Yellow heavy rainfall warning naman yung nakataas sa nalalabing bahagi ng Pampanga, buong Tarlac, nalalabing bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at maging dito nga sa may bahagi or southeastern part ng Nueva Ecija. Ma'am, isang tanong na lang po. Hanggang kailan po ba natin inaasahan itong malalakas na pag-ulan? Yes po, sa nakikita po natin itong mga significant na mga pag-ulan, maaaring na lang yan magtagal sa loob ng 2 hanggang 3 araw. So possibly, by Wednesday to Thursday ay mas maganda ng panahon yung aasahan. Medyo mababawasan yung mga pag-ulan pero magiging maulan pa rin dito sa Luzon. Ayun, maraming salamat, Ma'am Charmaine Varilla. Yes po, maraming salamat. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Ang nakausap po natin mula po sa DOST Pag-asa, si Ma'am Charmaine Varilla. Yan po, binabanggit ni Ma'am Charmaine na possible 2 hanggang 3 araw na lang itong sama ng panahon ng mga pag-ulan. So by Wednesday, asahan na raw natin na medyo maganda na ang ating kalangitan. Medyo wala na huyang mga pag-ulan na ating pong nararanasan. Maya-maya, mayroon tayong report mula kay Giselle Ricafort. Pero ito nga pong Marikina River,
Nasa second alarm pa rin po yan. Sa latest update po ng Marikina PIO, nasa 16 meters ang antas ng tubig sa naturang ilog kaninang alas 9 ng umaga. Matatandaan pong ibinaba na sa first alarm ang water level sa Marikina River bandang alas 3:25 kaninang madaling araw. Makaraang bumaba na ito sa 15.9 meters. Para naman po sa ating mga motorista, suspendido po ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw po ng Lunes, August 10, 2026. Dahil po yan sa masamang lagay ng panahon dulot po ng habagat. Kaya naman maaaring dumaan po ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 1 at 2 po sa mga pangunahing kalsada ngayong araw. Paalala po ng MMDA sa mga motorista, planuhing maigi ang biyahe at maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gitna ng nararanasang pag-ulan at baha. DZRH Operation Tulong. Dakuha na po natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort. Ang gumuhong pader po ng Forbes Park sa EDSA nalinis na. Pero iniimbestigahan pa rin po ng MMDA. Ang buong detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Rina, nalinis na ng Metropolitan Manila Development Authority yung bumagsak na bahagi ng pader ng Forbes Park sa EDSA Ayala, partikular sa northbound. Mula sa isang linya na lamang ng northbound yung sarado sa mga motorista dahil sa inilagay na plastic barrier ng MMDA. Iniimbestigahan na ng kagawaran kung kaninong proyekto yung pader na sinasabi na substandard umano yung ginamit na materyales. Sinabi sa DZRH News ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na aalamin din nila kung proyekto ba ito ng pamahalaan. Lumalabas niyang double wall yung bumigay na pader pero yung matibay lamang yung internal na hindi nagiba ng malakas na ulan. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinalabas lamang nagawa sa semento yung pader at sa katotohanan, yari ito sa Hardiflex kayang putulin gamit yung kamay lamang. Siniguro ng ahensya na mananagot yung mga dapat kung mapatutunayan. Samantala, lagay ng panahon, tumila na yung ulan at sumilip na yung araw sa ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Sa ating pong pagbabalik, meron po tayong pasyente, meron po tayong tutulungan yung araw ng Lunes. Yan po ay si Zephora Athena Magallanes. Siya po ay 5 years old mula po sa Taytay, Rizal. Mamaya po makakausap natin ang kanyang nanay na si Nanay Angela Kamakam. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras, 10:27 ng umaga. Ang oras na Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala
pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong DZRH Operation Tulong. At 34 na po ng umaga at
At sa punto pong ito, atin na pong makakausap ang ating tutulungan ngayong araw po ng Lunes. Ang ating pong pasyente ay si Zephora Athena Magallanes. Siya po ay 5 years old mula sa Taytay, Rizal. Si Zephora po ay na-diagnose na mayroon pong acute lymphoblastic leukemia. Siya po ay nilalagnat noon at hindi po nawawala ang pamumutla niya. Inabot po ito ng 2 linggo na akala po ng kanyang magulang ay simpleng sinat lang dahil sa pigsa pong tumutubo sa kanya. Pina-check up po at pinalaboratory test si Athena. At ang sabi po sa resulta ay siya po ay anemic. Kaya po niresetahan siya ng gamot at makalipas nga po ang 1 linggo ay lahat po ng kanyang kinakain ay kanyang isinusuka at siya po'y matamlay. Kaya po ipina-check up ulit siya ng kanyang magulang at nung pina-check up po siya, kinakailangan na po siyang i-admit dahil nga po mababa ang red blood cell at platelet count ni Zephora Athena. Kaya po ang ating pasyente ay inadmit sa Philippine Children's Medical Center at siya po ay sumailalim kaagad sa chemotherapy. Ngayong umaga po, ating pong makakausap ang kanyang nanay na si Nanay Angela Kamakam. Magandang umaga po, Nanay Angela. Hello po, magandang umaga po. Apo, Nanay Angela, kamusta po si Zephora? Andyan po ba siya ngayon sa katabi po ninyo? Opo, nandito po. Opo, Nanay Angela, baka po pwede nyo kaming kwentuhan. Although nabanggit na po natin kanina ang kaunting background about kay Athena, pero baka meron pa po kayong pwedeng ikwento po sa amin na paano nga po talaga nagkaroon po ng leukemia si Zephora? Nagsimula lang po siya noong 2024 po. Nilagnat po siya noong December po yun eh. Lagi po siyang nilalagnat. Hindi naman po namin akalain na ganun na po ang mangyayari. Kasi yung lagnat po niya, ano lang po, yung parang sinat-sinat lang po. Pero araw-araw po yun. Tapos akala naman po namin, normal lang po kasi po nagkaroon din po siya nung pigsa nung time na po yun. Pero napansin na rin po namin na maputla po siya talaga. Ayun. At simula po Nanay Angela nung nagpa-check up po kayo noong na-admit siya, isinailalim na po siya sa chemotherapy. Opo. Tapos, ano po, ang nangyari po kasi noon, parang pagpasok na po ng January namin po siya, January 2024 na po, nung pumasok na po ng January, doon po namin siya pina-check up. Yung isang doktor po na pinag-check upan po sa amin, ang sabi lang po kasi talaga anemic lang daw po siya. Niresetahan lang po kami ng para sa vitamins lang po para sa dugo. Tapos, may isang laboratory pa po, sabi daw po after 2 weeks pa daw po malalaman yung result. Kaso po, nung habang umaandar po yung araw, napapansin po namin na parang nahihirapan na po siyang huminga. Tapos lahat po ng kinakain niya, sinusuka na po niya. Tapos natakot na din po ako. Hindi ko na po pinagpa-2 linggo para yun sa result. Nagpa-check up po ako sa ibang doktor. Tapos nung nag-check up mo na siya sa doktor, ang sabi po sa amin, hindi ko na ipapa-uwi po itong anak nyo. Ko na po siya, ipapa-confine ko siya kasi sobrang baba na po talaga ng puti at pulang dugo po niya. Tapos nung dinala po namin siya dun sa PCMC, nakamotor lang po kami. Tapos hindi na po ako natakot nun kung nahuli po kami, basta dinala ko na lang po siya dun nakamotor kasi natatakot na po ako kasi first time lang po mangyari sa amin yun. Tapos nung po siya nung sa emergency, naiyak ako. Po kasi yung anak ko mahiyain po. Pero first time ko po siya nakarinig na nagsabi siya sa doktor na, sabi po niya sa doktor na, ate, nauuhaw ako. Tapos sabi po ng doktor na sa PCMC, hindi pa daw po sure kung ma-admit siya kasi wala daw pong bed na available. Pero salamat po sa Diyos, biglang nagkaroon po agad ng available kaya napasok po siya doon. Tapos sinalinan po agad talaga siya ng dugo kasi yung pulang dugo po niya 22 na lang po eh. Tapos yung puti po niya dugo 40 na lang po. Severe na po talaga yung dating niya doon. Halos wala na po talaga siyang kulay. Pero ngayon po ba Nanay Angela, ano po ang mga medication pong ginagawa po kay Zephora? Ngayon po, sumasailalim pa rin po siya sa chemotherapy hanggang ngayon. Tapos
ano pa rin po siya, nagbo-bone marrow pa rin po siya. Ito pong Lumalaban pa din po kami. Opo. Ito pong chemotherapy niya, nanay. Ilang beses po ito, sa isang linggo o sa isang buwan? Ngayon po, bumabalik po kami 2 beses po sa kada buwan. 2 beses kada buwan. Dakuan natin nanay itong gastusin niyo po. Syempre, hindi biro ang gasto sa ganito. Ngayon po nanay, magkano po ang ginagastos niyo po sa 2 beses na pagpapakimo kada buwan? Pagka nagpupunta po kami, inaabot po kami minsan po kukulangin pa po yung sa isang linggo, kukulangin pa po yung 5K na dala-dala mo bukod po kasi yung mag-a-admit po siya na may kailangan po niya ng gamot. Siyempre, kailangan din po namin ng pamasahe, pagkain. Yung ibang gamot po kasi minsan hindi po talaga available sa hospital. Binibili po namin sa labas, hindi naman po lagi na meron. Oo. Napapautang po talaga. Opo. Nanay Angela, kamusta po ba? Meron po ba kayong katuwang sa buhay? Kamusta po ang trabaho po ng inyong asawa? Yung mister ko, papa po nila, siya lang po yung may trabaho sa amin Talagang housewife po ako kasi kailangan ko pong tutukan siya talaga. Ano pong trabaho nanay ni tatay? Welder po. Pag may tumatawag po na may magpapagawa po sa kanya, doon lang po minsan po, extra lang po. Pang-ilang anak niyo po ba nanay itong si Zephora? Bunso po. Ilang anak niyo po? 2 po. Yung kuya naman po niya normal po. Siya lang po talaga. Yung kuya po ba nag-aaral? Opo. Ilang taon na po yun, Nanay Angela? 8 years old na po. 8 years old. So balikan natin, Nanay Angela, itong gastusin nyo. Inaabot kayo ng 5,000 sa isang beses lang itong chemo. Tapos, sa 2 beses ng chemo, syempre, abutin kayo ng 10,000. Plus pa dyan ang mga gamot na ibinibili nyo pang iniinom niya araw-araw. Opo, may oral chemo din po kasi siya. At dito po sa gamutin nyo po, Nanay Angela, magkano naman po ang inaabot nyo? Yung isang gamot po kasi niya, 66 pesos po. Isang beses lang po sa isang araw iinumin yun. Kailangan po sa buong linggo po, meron po siyang maiinom na ganun. Nanay Angela, sige, go ahead po. Bukod pa po yung ibang gamot niya na 6 na po pala siya ngayon. 6 na tablet po sa isa per Sunday po. Marami po kasi siyang oral chemo. Pagka hindi ko naman po na kasi iniisip yung gastos. Wala naman din na rin po akong paki kung mag-utang-utang po kami. Ang importante napapagamot si Zephora. Sabi ko po talaga, ang importante, nagagamot siya. Kasi yung pera naman po siguro pag gumaling na po siya, kaya naman po bayaran. Mababayaran naman yan. Ay, ang cute-cute pa naman ni Zephora. Opo. Nakakapagsalita na po ba siya, nanay, kahit papano? Opo. 5 years old na po siya, magbe-birthday na po siya nitong September na darating. Ay, malapit na. September 23. Opo. Sige po, Nanay Angela. Nasa inyo pong pagkakataon, tayo po'y manawagan sa ating pong mga kababayan. Magandang umaga po. Ako po si Angela, kamnanay po ni Zephora na may leukemia. Nagbabaka sakali po sa inyo na baka matulungan niyo po kami sa panggastos po niya sa mga gamot niya, sa pagkimo niya kasi hindi na rin po kasi namin sumaisip ko saan na po kami lalapit kasi halos nagbaon-baon na din po talaga kami sa utang. Basta importante po kasi talaga sinusuksok namin sa isip namin na basta nagagamot yung anak namin. Gumaling siya. Yun lang po nasa isip namin. Sana po matulungan niyo po kami. Salamat po. Nanay Angela, for sure naman meron pong mga kababayan natin na willing tumulong para sa inyo. Pero sa ngayon, Nanay Angela, tanggapin niyo po muna ang ibibigay po sa inyo ng DZRH Operation Tulong mula po sa ating mga regular donors. 2,000 pesos po mula kay Senator Lito Lapid. Salamat po. Maraming salamat. At hindi lang po yan, Nanay Angela. Meron din pong ibibigay sa inyo ang Manila Travelers na 3,000 pesos. Salamat po. Malaking tulong po sa amin yun. Pambili po talaga ng gamot niya. Ayan,
Lakasan nyo lang po, Nanay Angela, ang loob nyo. Tatagan nyo pa at sa mga susunod, for sure naman, sa mga susunod na araw, ipanalangin lang natin na sana gumaling na si Zephora. Salamat po, hanap po talaga. Para naman po sa mga kababayan nating gusto pong tumulong para po kay Zephora, pwede po kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong na 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash account ng DZRH Operation Tulong na 0956-197-9471. So pag nagpadala po kayo dyan, pwede nyo pong ilagay ang pangalan po ni Zephora Athena Magallanes. Yan. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Nanay, at pasabi po kay Zephora ha, napagaling po siya. Opo, thank you po. Salamat po sa inyo. Salamat po talaga. Ang nakausap po natin ngayong umaga, si Nanay Angela Kamakam para po sa kanyang anak na si Zephora Athena Magallanes na mayroon pong leukemia. Si Zephora po ay 5 years old lamang mula po dyan sa Taytay, Rizal. 2 beses po siya sa isang buwan na nagki-chemotherapy. Kaya naman po sa mga kababayan natin na gustong tumulong, pwede po kayong magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas ang oras, 10:45 ng umaga. RH number 1 na naman. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. 9 na minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Ratsyadaan natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Dako ho tayo sa Maynila dahil meron daw pong buhawing tumama. Nakibalita tayo kay RH9 Tina Nolasco. Tina, kamusta dyan ang ating mga kababayan? Aabot sa 5 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa buhawing tumauma dito, partikular sa Tayuman Street sa Maynila kahapon. Kwento ni Ate Lizelle, isa sa mga residente ng paupahan dito sa Tayuman, natuklap at tinangay ng hangin kagabi ang kanilang apartment dahil dito sa Barangay 360 muna sila makikisilong. Ngayon kasama natin si Ate Lizelle at ikikwento niya sa atin yung nangyaring pagtama ng buhawi. Ate Lizelle, anong oras nangyari yung pagtama ng buhawi? Mga alas 7 po ng gabi nangyari po yun. Tapos, sakto po nasa simbahan kami. Ang naiwan po yung nanay ko at yung kapatid ko. Tapos, una daw po, parang akala daw nila lumilindol. Tapos, nagulat na lang daw po sila yung hangin. Pumasok na po dun sa bahay. Tapos, may tumunog na daw po na malakas. Yun na daw po pala yung bubong namin. Natanggal na daw po pala talaga. Tapos, ayun po, syempre, inuna nila yung safety nila. Bumaba daw po yung mama ko at yung kapatid ko. Tapos nung medyo kumalma na daw po, doon nga, nakita na po na bumigay na yung bubong namin. So, ayun po, inano yung mga gamit na kailangan, yung mga importante. Gano'ng katagal na ba to, Ate Lizelle, itong apartment na ito? Dali po kasi 95 years na po kasi talaga siya. So, sobrang tagal na po. So, expect na rin talaga na pag may mga calamity, talagang pwedeng may mangyaring gano'n. So, ngayon, ang plano nyo, Ate Lizelle, saan kayo tutuloy ngayon? Titira pa ba kayo dito sa paupahan na ito? Nagdesisyon na po kasi yung may-ari ng bahay na for demolish na po talaga siya. So, wala po. Malilipat na lang po talaga kami doon sa probinsya po, sa Pampanga. Kasi yun lang po yung alternative namin na Yan, Rina, si Ate Lizelle, isa sa mga nangungupahan dito sa isang apartment sa Tayuman Street. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang clearing operations ng mga tauhan ng Manila Department of Engineering and Public Works
sa bahagi ng Malabon Street sa Santa Cruz, Maynila, kung saan bumagsak nga yung isang malaking puno ng mangga kagabi matapos ang nangyaring buhawi dito sa Maynila. Kwento ni Barangay 337 Chairman Alain Padernal, bukod sa nabagsakang nakaparadang SUV, nilipad din ang isang tolda sa lugar, nadamay rin ang isang poste ng solar light at 4 hanggang 5 CCTV ng Barangay 337 Zone 34 ang nasira. Pakinggan natin si Kapitan Padernal. Isang kuryente dito, sa sasakyan ng malaking damage na bagsakan. Tsaka isang poste ng City Hall, may solar. Sira din. Opo. Tapos yung CCTV po ninyo? Opo. Sa ngayon, sarado pa rin sa mga motorista ang bahagi ng Malabon Street, partikular sa Oroqueta hanggang Felix Huerta Street, habang isinasagawa ang naturang operasyon. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH9 na Tina Nolasco. Samantala, dako naman tayo sa Quezon City. Tayo naman makibalita kay RH5 Val Gonzalez. Val, kamusta na ang mga pagbaha dyan sa Quezon City? Uwi na. Oo, Ate Wina, maaari nang madaanan itong kabanan niya Giraneta Avenue, Quezon City dahil sa unti-unti nang humuhupang pagbaha na nagpa-traffic dito sa lugar na ito mga pagkahapon hanggang kagabi. Pero sa kabila ng paghupa sa bahagi ng Giraneta, abay nananatili pa rin ang malalalim na mga baha sa ibang mga lugar dito sa Quezon City na umabot ng chest deep pa. Yung dito sa particular na dito sa may bahagi ng Bagong Silangan, Doña Imelda at maging sa Polonio Samson. Sa huling report na ilabas ng Quezon City LGU ay waist deep o 30 pulgada ang baha na nararanasan dyan sa bahagi naman ng Tatalon at maging dyan sa bahagi ng Kaliraya hanggang doon sa may bahagi ng Santo Domingo at ilang lugar pa sa Bagong Silangan. Naitala naman fire deep hanggang ankle deep o 8 hanggang 26 na pulgada. Ang baha na nararanasan dyan sa may bahagi ng Sina, yung bahagi ng Barangay Santol, Mariblo, Santa Cruz at maging sa ilang lugar sa Barangay Santo Domingo. Umupa na rin ang baha sa maraming kalsada tulad sa Tuazon, corner Clara o M. Clara at maging sa may Bonifacio, Antonan Maribeles at Calabite, maging sa Aurora Corner, Hemadi at maging dito sa may bahagi ng ilang pambahagi ng Kaliraya. Patuloy naman ang pagmomonitor ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon doon sa mga lugar na malalalim para nang sa ganon ay mabigyan ng abiso yung ating mga motorista. Sa ngayon ay walang mga pagulan sa nakalipas na isang oras dito sa Quezon City, bagamat nananatili yung maitim na kalangitan, indikasyon na maaaring bumagsak ang mga pagulan anumang oras. Ako si Val Gonzalez, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat RH5 Val Gonzalez. Samantala, 15 na po ang napaulat na nasawi sa sama ng panahon, epekto ng habagat at huling mga bagyo. Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Kapapasok lamang na balita mula sa Philippine National Police, umabot na sa 15 ang napaulat na nasawi dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo tulad ng Maymay at Luis. Batay sa report ng mga otoridad sa ground, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rico, 2 ang naitalang namatay sa Police Regional Office 1 dahil sa electrocution at drowning. 7 naman ang nasawi sa Region 4A dahil sa rockfall o landslide, drowning at electrocution at pagkakatumba ng puno. Ito yung napaulat natin kahapon na nabagsakan ng puno dito sa may Antipolo City. Samantala, 6 ang naitalang nasawi sa sakop ng Police Regional Office Cordillera dahil sa landslide. Kabilang sa mga lugar na naitala ang mga insidente sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, gayon din sa Trinidad, Benguet at Baguio City. Samantala, kabilang din sa mga biktima na bagyo ay 13 injured at 6 pang nawawala batay sa ulap to records ng pulisya. Higit 3,000 pulis ang nakadeploy ngayon upang tumugon sa nagpapatuloy na response operations sa mga lugar na apektado ng habagat. Samantala, dito pa rin tayo sa eastern part ng NCR, partikular sa lungsod ng Marikina. Naratili si second alarm ang antas ng rebel ng ilog habang
nagbabadya pa rin ang malakas na ulan. Ako si Edgiel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH. Operation Tulong DZRH. Operation Tulong. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. So magitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Salamatan po muna natin ang ating classmates na si Hannah Grafil at Zafira Gordo. Mula po sa, anong school nga sila, Iza? Ayan, sila yung mula sa PUP. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat Ace Garbiel at kay Kuya Heta. Maraming salamat din sa ating television tech. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, eksakto alas 11 ng umaga. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.